So magandang hapon or magandang umaga o kahit anong oras mo mapanood itong ating talakayan. So I am your friend, I am Brother Joars Alferez of the Order of the Discalced Carmelite Secular. So ang ating talakayang na ibabahagi ko sa inyo, parang a sort of review hinggil sa tinatawag nating komunikasyon. Nung high school kayo, elementarya kayo, alam nyo ito ngayon. Hanggang ngayon, nasa kolehiyo, nagme-major kayo ng Filipino. Pero balikan natin ito uli kung ano itong komunikasyon. Kasi isa ito sa ating paksa, sa ating asignatura sa kasalukuyan. So, ang dami-daming mga kahulugan ng komunikasyon. So, ayon kay Atienza, tahasan itong binubuo ang dalawang panig. Isang nagsasalita at isang nakikinig na kapwa nakikinabang ng walang lamangan. So yun yung sabi niya sa isang manunulat 1990. Then sinabi naman ni Ruben, sabi niya, ang komunikasyon ay masining at mabisang pakikipagtalastasan o komunikasyon na ang maayos, maganda, malinis, tama at epektibong pagpapahayag ng anumang maisip at madarama at nakikita sa paraang pagsasalita at pagsulat. So, yun yung ayon kay Ruben. So, ang komunikasyon, paraan, maaring pagsasalita, maaring pasulat. Ayon naman ni Cruz, ang pakikipagtalastasan o komunikasyon ay isang proseso na nagbibigay o giving sa Ingles at pagtanggap o receiving. Nagpapalitan ng ang mga individual sa mga impormasyon, kaalaman, kaisipan, impresyon at damdamin na nagbubunga ng ganitong pagpapalitan ng pagkakaunawaan at kaunlaran sa lipunan. So ito yung ayon kay Cruz. So ibig sabihin ito, nadaanan nyo ito, binalikan na lang natin kung anong kahulugan ayon sa iba't ibang manunulat ang salitang komunikasyon. So bilang karagdagan, ang komunikasyon ay isang pagpapahayag. Alam natin yon. Paghahatid at pagbibigay ng impormasyon sa mabisang paraan, isang pakikipag-ugnayan, pakikipagpalagayan, or pakikipag-unawaan. So yun na yung ayon naman sa ating dictionary kay Mr. Webster. Si Stevens may sinasabi din, ang komunikasyon daw ay isang psikologo o psychology. Ang komunikasyon ay napabilang sa pagtugon ng organismo sa anumang bagay na nangangailangan ng pagkilos o reaksyon. So kaya nga ayon kay Stevens, isa siyang psychology. At nagsasabi siya na pagtugon ito ng organism or organismo ng anumang bagay na nangangailangan ng reaksyon. And I think nung kumuha kayo ng psychology, alam din niyo kung anong ibig sabihin ayon kay Stevens. Then, si Bernales naman, isang Filipinong manunulat, nagsabi. And I think si Bernales, na-meet ko na ito. Medyo mas bata ito sa akin. Nagbigay sa amin ng seminar nung nasa pamantasan pa ako ng Notre Dame University dito, ating kapitbahay. At sinasabi niya na ang komunikasyon ay proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng simbolo na maaring verbal or di-verbal. Alam niyo kung anong verbal at alam niyo anong di-verbal. At mamaya sa susunod na mga slides, tatalakayin natin yan. Yun yung ayon kay Bernales. So karagdagan, ito ay nagpapahayag, paghatid o pagbibigyan ng impormasyon sa mabisang paraan, isang pakikipag-unayan o pakikipagpalagayan at pagkaunaw sa kapwa. So nasabi na natin ito kanina. At ang pinakamahalaga dito, ang komunikasyon ay hango sa Latin na salita na communis. Ang ibig sabihin nito ay para sa lahat or panlahat. So parang pagbabahaginan, ibahagi mo para sa lahat. Yun yung etymological meaning sa tinatawag nating communication o komunikasyon. So huwag kalimutan, communis, hango sa Latin, ibig sabihin panlahat or para sa lahat. So ito na yung tinutukoy ni Bernales ngayon. Ang iba't ibang
uri ng komunikasyon. Sinabi kanina, ito ay verbal at saka di-verbal na komunikasyon. Ano naman itong verbal na komunikasyon? At sinabi ko na siya, parang review ito at alam na ninyo ito. Sabi dito, anyo ng paghahatid ng mensahe sa pamamagitan ng mga salitang sumisimbolo sa mga ideya o bagay-bagay. Pangunahing kumakasangkapan ng wika sa pagpapahayag ng kaisipan at damdamin. So, verbal, gumagamit ng wika, nagsasalita ka. Kaya tingnan yung nasa drawing, dalawang taong nag-uusap. Yun yung sinasabi nating verbal. Ang verbal ay ginagamit sa sumusunod ayon sa pag-aaral ni Gerald in 1960. Kung may mga datos na kailangang lutasin, kung may research, nag-uusap, so pinag-usapan yan kung ano yung mga datos na yon. Then, ginagamit din ito kung ang tagatanggap ng mensahe ay abala sa ibang gawain. And I think that's self-explanatory. Then, another thing, ginagamit ito kung ang mensahe ay mahalaga, maikli man, or madali. So, yon ang gamit sa verbal na komunikasyon. Another karagdagan, kapag nais nating maglahad ng impormasyon kaugnay sa isang tiyak na usapin. So, isa yon. Then, kapag ang reception visual ay hindi mabisa dahil sa kondisyon ng pangkapaligiran. So, kailangang pag-usapan yon, verbal, gamit ang wika, harap-harapan, kagaya sa nakikita ninyo sa drawing. Ano naman tong pangalawa, ang di-verbal na komunikasyon? Ulitin ko, alam na alam nyo ito, nagre-review lang tayo. Kasi kayo man ay nagbibideo ng Filipino. Okay? Then, ang pangunahing kumakasangkapan ng mga kilos o galaw ng katawan at tinig upang magpahayag ng mensahe sa halip na wika. Naintindihan? Then isang detalyado at lihim na kodigo or the code na hindi nakasulat ngunit naunawaan sa lahat. Hindi siya nakasulat ngunit naunawaan sa lahat. Yun yung tinatawag nating the verbal na komunikasyon. Ang kalagahan dulot naman sa di verbal na komunikasyon, ang una, tingnan nyo, inilalarawan nito ang kalagayan ng emosyonal ng tao. So doon mo malalaman. Kung nag-emote-emote yung tao, kita mo yung emosyonal, ang emosyon ng tao. So, hindi kailangang sabihin pero nakikita mo, nararamdaman mo, at napapansin mo. Ang pangalawa, ginagawa nitong higit na malinaw ang kahulugan ng isang mensahe sa di-verbal. Then pinapalawak nito ang ating pag-unawa sa komunikasyon bilang isang proseso na psychological na proseso. Pinapalawak, ini-enhance para mas maunawaan natin ang komunikasyon bilang isang proseso. So may mga anyo, iba't ibang anyo ng di-verbal na komunikasyon. Filipino 1 ninyo, high school kayo din, sa elementary kayo, alam na alam niyo ito, ang mga anyo. So, sabi ko, review. Una is the kinesics sa Ingles. Kinesika, pag-aaral ng kilos at galaw sa katawan. Di verbal, kahit na tingnan mo yung drawing, naiintindihan mo. Yung dalawang drawing dyan, okay? Kinesics, kilos, galaw ng katawan. Ano yan? Nag-i-enjoy yan? Magsing irog? Kita natin? So, naintindihan kung ano yung kinesics. Pangalawa, ekspresyon ng mukha. Nagpapakita ng emosyon. Tingnan mo yung bata dyan. Nalulungkot, pinapagalitan siguro siya, o iniwan ng mga magulang, o walang makain. So, kita natin, sa ekspresyon pa lang, may sinasabi at naiintindihan mo. Yung mga caricature dyan sa kabila, may masaya, may nagulat, may nakasimangot, may galit. Sa naiintindihan natin yon ang
iba't ibang ekspresyon ng mukha. Ang mata or galaw ng mata. Nag-iba-iba ang nais ipahatid batay sa tagal, direksyon at kalidad ng kilos ng mata. Kung ako bilang teacher, kung nasa harapan nyo, kung face-to-face tayo ngayon, pag may kinindatan ako na isa sa inyo, di ba may interpretasyon kayo? Hala si sir, bakit kinindatan? Baka humahanga ito o baka may gusto? So may meaning, may kahulugan. Or minsan pag yung mata mo pagalit, lalo na pag mangudigo ka, o kahit na hindi pagalit, titigan mo lang. Malalaman mo na may sinasabi yung mata. Nakuha natin, sa galaw pa lang ng mata, naiintindihan natin, the verbal. Ang kamay, of course, ang kumpas, alam na alam nyo ito. Ang kamay at ang galaw ng katawan ay maraming bagay na kaparaan ng magagawa tulad ng pagsenyas, pagsang-ayon, o pagtutol at iba pa. Ang anumang sinasabi ng isang tao ay naipapahayag ng mga kasamang kumpas na nakatutulong ito sa mabisang paghahatid ng mensahe. Kaya nga minsan yung iba hindi sila, nagsasalita sila pero sinasabayan ng action or kumpas. Kaya muestra, tinatawag itong muestra. So yung mga drawing, tingnan nyo, paggalit na at pagtakot ka, pwede kang magmuestra, pwede kang magkumpas, nalulungkot ka. Okay? Nagsusori ka, tumigil, at iba pa, ang daming nagagawa sa kumpas gamit ang katawan, gamit ang kamay. So, naintindihan man siguro ninyo yan. Then, ang kumpas ay sinasabi na maring regulative, katulad ng kumpas ng pulis sa pagpapahinto ng mga sasakyan sa daan o kumpas ng isang guro sa pagpapatahimik. Alam natin yan. Okay? Pulis, ang guro, sabi nga may joke sa mga guro. Pagtahimik usually, pinapalo yung mesa. Pero sabi niya, pag pinapalo yung mesa, yung ganyan, sabi niya, pinapalo siya. Ang ibig sabihin daw dyan, umutot yung teacher para hindi mahalata. But well, that's a kumpas. That's only an interpretation. Next is descriptive na kumpas, naglarawan ng laki, haba, layo, taas o hugis ng isang bagay. Nandoon, ang layo-layo itinuro mo. Ganito kahaba yung stick na ito. Ang hugis ay bilog. Ang hugis ay isang puso or heart. So, nakita natin? So, yon ay descriptive na kumpas. Then, empathic na kumpas, nagpapahiwatig ng damdamin tulad ng paghampas ng kamay sa mesa. So, yun pala, pwede pala din yun. Gamit ng guro, sabi, pag hinampas yung kamay, empathic yun. Baka umutot yung teacher. Next, ang tindig or postura. Tindig pa lamang ng isang tao ay nakapagbibigay ng hinuha kung anong klaseng tao ang iyong kaharap or kausap. Tingnan nyo yung nasa larawan. Anong napapansin nyo? Sa tindig pa lang, kitang-kita mo na astig, sexy. Yung isa naman sa baba. Sa postura pa lang, makita mo rin. Naiintindihan mo, baka basurero ito, pulubi ito. Mahirap itong taong ito. So, yun ang tindig or postura. Kuha. Dahil ang pangalawa, ang proxemics. Pangalawang anyo ng nonverbal is proxemics. Pag-aaral ng komunikatibong gamit ang espasyo ng isang katawagang binubuo ayon kay Edward Hall in 1963, isang antropologo o the anthropologist ayon kay Edward. So the proxemics gamit ang space or espasyo. So mayroon ding ipinapahiwatig, mayroon ding ibig sabihin bakit kailangan may espasyo. Kagaya nga kung harap-harapan tayo, hindi ako basta-bastang lalapit sa inyo. Pwede ba yon? Pwede naman siguro, pero dapat tingnan nyo sa ating classroom. The usual classroom, parang may entablado yan. Mas mataas ang teacher,
nasa baba yung kayo, nakaupo mga estudyante. At bakit? Sapagkat may pagitan yun. Kung medyo mataas yun, may entablado ang teacher, ibig sabihin na he is the authority or she is the authority. Kayo nasa baba, trabaho niyong makinig. So, espasyo. Pero pwede namang lalapit ako sa iyo. Yes, pwede naman. Okay? Halimbawa sa espasyo, itong espasyong intimate. Malapit o halos nagkakadikit sa mga katawan at nagpapamalas ng pagmamahal or espasyo ng tao. Ayun. Intimate. From the word intimacy or intimate, tingnan niyo nasa larawan. Magsing irog, very intimate, very close. Pwede ba yan gawin ng isang teacher dito sa classroom? Hindi. Kaya nga espasyo, may sinasabi din. Diba? Kung halimbawa, lapit ako sa inyo, nakaganyan, nagiging intimate, may problema yon bilang isang guro. Kuha natin. Pero yung magsing irog na yan, wala tayong magawa dyan. So, yun yung example sa espasyong intimate. Okay? Then, espasyong personal naman. Tingnan nyo ang measure. 18 na pulgada hanggang 4 na talampakang comfort zone. Para itong bula na nagsisilbing proteksyon ng isang tao at hindi basta dapat pinapasok ng estranghero. So, tingnan ang larawan. Kuha ninyo sa larawan, kasi sa larawan pa lang yan yung espasyong personal. Hindi ka pwedeng lalapit. Hindi kagaya kanina sa intimate. Pero ito naman, personal, may talagang 18 na pulgada or 4 na talampakang comfort zone. Kuha. Dahil espasyong sosyal, ang mga kaibigan ng tao na kakilala. So, pwede yan. Nagkalapit ba? Yes, sosyal, pero marami. Kaya maraming mga tao. Then, espasyong pampubliko. Ang madla sa pangkalahatan. So, tingnan nyo. Sa atin nga dito sa classroom, marami kayo, 50 kayo or more, or less than 50. So, yun yung pampubliko. Then, number 3 na anyo ng di verbal ay mga artifact. Sa Ingles ay artifact. Ang mga gamit na suot ng tao sa pagpapahayag ng mensahe. Kung titingnan yung nasa drawing o yung larawan na yon, may sinasabi ang mga kasuotan niyan. May Filipiniana, cultural, may formal. Pag itong sa gilid, pag makita ninyo, ang kasuotan pa lang may sinasabi. Kuha, mahirap ito, apulobi ito, nanghihingi ito. Dahil sa damit, nakikita na natin. Sa suot niya, nakikita natin. At nalalaman natin. So, yun yung isa sa mga anyo ng di verbal, mga artifact. Next, the haptics or paghipo. Ang physical na contact ng mga kamay sa kapwa at sa isang bagay na nagpapahiwatig na iba't ibang kahulugan, gaya ng pakikipagsimpatiya, paghanga o kagandahan at iba pa. Bata, tingnan nyo, may sinasabi. Ako, habang nag-lecture, pwede na akong lalapit sa inyo. Kung nakapagsagot ka, pwede kita itap. Sa likod ang magaling. Pagpatuloy mo yan, very good. Okay? So, yun yung halimbawa ng haptics or paghipo. Next, number 5 is paralanguage. From the word paralanguage, mga di-linguistikong tunog na may kaugnay sa pagsasalita. Tumutukoy ng tono o tinig, pagtaas o pababa, pagbigkas ng mga salita o bilis ng pagsasalita, kasama rin ang pagsutsot, buntong hininga, ungol, at paghinto. So, alam ninyo yan. Okay? Paralanguage. Kuha natin tono or himig, pataas or pababa. Paano nila nalaman na Ilonggo ako sa pagsasalita ko ba or sa paglalakad? Ay, tagadis akadoy. So, kita nyo, pataas, pababa. Malalaman mo na, iba ito, parang lingwahe, pero ganyan talaga sila magsalita. Pataas, pababa. Then, pwede rin pasutsota. Shh! Hoy!
buntong hininga o pag-ungol. So, para language. Next is pananahimik, number 6 na anyo. Nagbibigay ng oras at pagkakataon sa tagapagsalita na makapag-isip at bumuo at maorganisa ang kanyang sasabihin. Sa pagtahimik, inihanda ng tagatanggap ang mahalagang mensahe na sasabihin pa ng pagsasalita. Ginagamit na sandata sa ilan para masaktan ang kalooban ng iba. Ayan. Then, ginagamit din itong anyo sa pagtanggi or pagkilala sa kakaibang damdamin ng isang tao sa iba. So, tumahimik ka na lang. Huwag ka nang magsalita, kaya pananahimik. Kuha, sabi nga, ginagamit na sandata sa ilan o ng ilan para masaktan ang kalooban ng iba. Bakit? Kasi tumahimik ka lang talaga. Ayaw mong magsalita. Okay? Siguro kayo, may mga boyfriend, may girlfriend. Diba? Pag ayaw magsalita, kung may conflict, nag-aaway kayo, pag ayaw magsalita, diba mas masakit? Kaya nga maaari itong pananahimik, isang sandata para sa ilan, para masaktan ang damdamin or ang kalooban ng iba. 7. Ang chronemics or oras or panahon. Ang konsepto ng panahon ay may kaugnayan sa komunikasyon. Ang halimbawa dito, ang pagdating ng maaga ay nagpapahiwatig ng pagiging responsable at pagkahuli ng pagiging pabaya. Kita natin yon. Ang matatamaan, huwag magalit. Pero bilang mga guro, dapat hindi tayo late. Kuha natin. Pero minsan, malilate man tayo. In reality, malilate man. Pero kayo, mga bagong guro, huwag kalimutan sa inyong pagtuturo, lalong-lalo na mag-practice teaching na huwag malate. Sir, ikaw sir, tumagal ka na sa pagtuturo, pwede ka bang malate? Siguro, naiintindihan naman ninyo, pag busy, nalilate yan. Pero pag araw-araw o every meeting nalilate ka, may problema. Kuha natin. The number 8, ang kapaligiran. Nagsisilbing komunikasyong di-verbal sapagkat ito ay kailangan ng tao upang maganap ang interaktibo at komunikatibong gawain sa buhay. That's sa kapaligiran. Then, ang pagdarausan o lugar na gagamitin sa anumang pulong, conference, at iba pa na tumutukoy sa uri ng kapaligiran. Ang kauyusan ng lugar at magsasabi kung formal o di formal ang magaganap na gawain. Nakuha natin, conducive itong lugar na ito, pwede tayo matuto. Ang init-init ng classroom natin. Ang tahimik-tahimik classroom natin. So, yun yung halimbawa sa kapaligiran. Okay? Number 9, ang pang-amoy. Ayun, alam natin yan. Ang pang-amoy ng isang tao ay nagpapahiwatig ng isang mensahe o nagdudulot ng bisa sa kanyang kapwa gaya ng pagiging elegante, pagkagaling sa trabaho at iba pa. Sa amoy pa lang, alam mo na. Kung amoy kilikili yan, dugyot yan. Kung amoy suka yan, dugyot yan. Pero pag mabango yan, ayan, kita natin. Kasi naamoy natin yon. Kaya minsan kayo, sasakay kayo ng mga habal-habal, alam nyo kung ano yung amoy ng driver. Minsan amoy kilikili, minsan amoy lupa, minsan amoy init. So, iba't ibang amoy. Pero may mga iba naman na talagang maarte. Kasi alam nila. So, yun yung pang-siyam na anyo. Next, symbol or the iconics. At alam na alam nyo ito. Sa ating paligid, maraming mga nakikitang simbolo na may malinaw na mensahe. Tingnan ninyo yan. Bawal magtapon ng basura, bawal tumawid. May mga simbolo yan. Sa traffic light, simbolo ba yan? Pula, may orange o yellow, at saka may red. That's a symbol. Kung kailan ka tatawid, kailan ka hihinto, kailan ka mag-ready. The direction, tingnan yung iba't ibang direction dyan. Yun ay mga simbolo. Yun yung mga iconics.
Pero marami man tayo dito sa Cotabato, no? Cotabato idiots. Halos lahat mga hari, mga simbolo hindi tinitingnan, ang mga simbolo hindi sinusunod. No smoking, di ba alam natin? Pero yung iba ambot. Haram, sige haram. Pero pag may sobra pa sa haram, sila na yon. No smoking na sa mga sasakyan. Pero ang driver, grabing paninigarilyo. Parang tambutso din yung bunganga niya. Napansin nyo? Pero nandoon yung icon nakasulat sa kanilang sasakyan, no smoking. Pero hindi yun nakasulat yung icon. Sigarilyo at saka may X. Kuha. 11, ang kulay. Maaari ding magpahiwatig ng damdamin or orientasyon ang kulay. Kulay ng buhok, kulay ng balat. Kita natin, mga kulay mismo sa Pilipinas, ang kulay binibigyan na rin talaga sa politika. Pag green, grupo ito ganito. Pag yellow, kay Pinoy ito. Pag pula, ganito yan. Kaya nga, panahon ng dating presidente, galit na galit siya pag makita niya ang kulay yellow. So may pinapahiwatig. Ginagamit sa politika at iba pang mga bagay ang kulay. Tingnan mo yung mga tao dyan sa gilid. Iba't ibang kulay. May Asian, may mga puti, may negro. So, nagpapahiwatig din yan. O may ibig sabihin din yan ang kulay. Then, dagdag kaalaman tungkol sa kaibahan ng verbal at di-verbal na komunikasyon. Ayon kay Liamado Brian, ang una, sabi niya, ang unang pagkaiba ng dalawang uri ng komunikasyon ay ang medium o pamamagitan o pagsasakatuparan nito. So, medium, yun yung pagkakaiba. Dan habang sa verbal ay ginagamit ang bibig or ang mga kamay sa pagsulat, ang di-verbal naman ay naisasagawa sa pamamagitan ng ekspresyon ng mukha at iba't ibang kilos. Halimbawa, yung pagtanggi na sinabi natin kanina. So, yun yung kaibahan sa verbal at saka di-verbal. Pangalawa, ang pagkakaiba nito ay ang pagdidecode ng mensahe. Pagdidecode ng mensahe. Tingnan nyo, ang verbal na mensahe ay dinidecode sa pamamagitan ng pandinig. Okay? Verbal, of course, sa pamamagitan ng pandinig. Samantala naman, ang di-verbal na mensahe ay iniinterpreta o iniintindi gamit ang mga mata, maging ang kutob, hinala, simpleng pakikiramdam, at pagiging sensitibo. Halimbawa, paglalahad ng pagmamahal sa isang tao. Maaring nararamdaman yon. Kuha natin. Or maaring naghila. Kita mo lang, uy, baka mahal niya ako, naghinala ka. Pwede din yon. Okay? Sana all naghinala hanggang hinala lang. Pero wala palang napapala. Katatapos lang yung Valentine's Day. Okay? Huling pagkakaiba ng dalawa ay ang kakayahan nito sa komunikasyon. Ayon. Nagkakaroon ng limitasyon ang komunikasyon kapag ito ay verbal, samantalang mas nabibigyang diin at lalim ang pahayag kapag ito ay di-verbal. Ulitin natin na, pag verbal, nagkakaroon ng limitasyon. While sa di-verbal, binibigyang diin ang lalim ng pahayag kapag ito ay di-verbal. Tingnan ang drawing. Okay? Di-verbal at saka verbal. Then may mga antas din. So, ng komunikasyon at alam na alam din niyo ito. Ang una ay intrapersonal. Komunikasyong intra meaning sa within. So, pansarili. Ang interpersonal naman nagaganap sa pagitan ng dalawang tao. So, enter doon. Nagaganap siya sa ibang tao. Then, pampubliko, alam na alam din niyo ito, nagaganap sa pagitan ng tagapagsalita at maraming tagapakinig. Then, pangmasa or pangmadla, nagaganap sa pagitan ng malawakang media tulad ng radyo, TV, internet, pahayagan at iba pang social media sa kasalukuyan. Diba? Dami-dami na ngayon. TikTok, Reels,
Instagram at iba't iba pang nasa social media natin. So noon sa kapanahunan namin, tatlo lang yung tri-media tinatawag, radio, TV at saka yung mga pahayagan. Ngayon dahil sa makabagong panahon, nandyan na lahat at lahat ng impormasyon nandoon na. So yun yung pangmadla na antas ng komunikasyon. Kaya nga ulitin ko, mas mapalad kayo ngayon. Gusto nyong matuto, gusto nyong impormasyon, nandoon na si Mr. Google. During our time, walang Mr. Google. Anong ginagawa namin? Punta kami sa library, nagbabasa kami, may mga class card pa doon, hahanapin pa namin yung libro. Pero ngayon, kayo nandyan na. Pero anong ginawa niyo mga kabataan? Yun ang tanong ngayon. Lahat na impormasyon, nandyan na lahat. Nasa social media. Pero, kayo nang nakakaalam, saan na? Anong ginawa ninyo? Okay? Dan pang-organisasyon. Alam na natin yon. Organisado at nakatutok sa isang hangarin o hadikain. Dan pang-kultura, aspeto ng kultura ng mga kalahok ang pinag-usapan sa antas na ito. So, mga kalahok, pang-kultura. Then, pang-kaunlaran, naglalayong gamitin ang pagpapaunlad ng isang bansa. So, yun yung iba't ibang antas ng komunikasyon. Sa elemento naman, alam na rin ito, review, kaya nga pinafast track din natin. May pinagmulan, okay? Nagpapadalang mensahe, maaring isa o dalawa o higit pa. Dahil may daladalang mensahe pangalawa, tumutukoy ito sa ipinapadalang salita o mensahe, maaring masaya, malungkot, informative, or anumang gustong ipahatid. Then may daluyan ng mensahe o yung channel. Kaya maaring ipahatid sa pamamagitan ng sulat, telegrama o namang elektronikong kagamitan o gamitin ang di-verbal na komunikasyon. Then, ay may tagatanggap. So, kuha ng elemento ha. Tagatanggap, ito yung very common. Tumutukoy ito sa tumatanggap ng mensahe. Then, the feedbacking or tugon, tumutukoy din ito sa sagot or tugon agad na sagot or maaring naantalang sagot or matagal ang kasagutan. So once again, tingnan ito ang elemento. Pinagmulan ng mensahe, may tagapagsalita, may daladalang mensahe, then may channel, yung daluyan sa mensahe, then may tagatanggap, then mayroon ding feedbacking. So ang kagaya dito sa ating ginawa, kung harap-harapan man ito, kahit na nasa recorded video ito, ako yung nagdadalang ng mensahe. Ako yung tagapagbigay. Then, ang mensahe ko, itinuturo ko sa inyo itong komunikasyon. Ano yung channel ginagamit ko? Of course, nasa social media tayo. Okay? Then, kayo yung tagatanggap. So, the feedbacking, ang mangyayari, sa susunod, by Wednesday, magbibigay ako ng ating quiz or ating pagsusulit. So, yun yung feedbacking. Kung natututo ba kayo, may natandaan ba kayo, or nakinig ba kayo sa ating lecture. So, ito yung proseso. Pagdala, may daladalang mensahe, gamit ang kasangkapan sa paghatid ng mensahe, then may tumatanggap. Kuha. So, paulit-ulit itong mga modelo ng komunikasyon, pero sige lang, mas maganda paulit-ulit para mas lalong ma-inculcate, lalong maisapuso, lalong maintindihan. Okay. Ayon kay Aristotle. By the way, sa modelo ng komunikasyon, dami-dami yan ang nagsasabi. Pero ito si Aristotle, isa ito sa ancient philosopher. Matagal na, ibig sabihin, na philosopher, estudyante siya ni Plato. At mayroon siyang binigay na modelo sa komunikasyon. May nagsasalita, then nagdadala ng mensahe, may tagapakinig. Then sa loob ng klase, halimbawa, ngayon, ako bilang inyong professor, nagsasalita. Ang paksa natin ay ang ating itong sa una sa ating syllabus, ang komunikasyon. Then kayo yung tagatanggap or nakikinig, mga Filipino major. Kuha, yun yung ayon kay Aristotle. So simpleng modelo na naintindihan ng lahat din. Then si Shannon at Weaver mayroon din. Ulitin ko, paulit-ulit din ito, pero ang mahalaga para mas maintindihan. Ayon kay Shannon at Weaver, may pinanggalingan,
may tagahatid, then may kodigo or senyales, then may tagatanggap, then may destinasyon. So kung napapansin nyo, na pare-pareho lang, pero mas humahaba, mas sini-enhance. Kaya nga, nagdepende lang yan sa manunulat o sa isang author. Then si Berlo naman, ito si Berlo, may pinagmula ng mensahe, may tagatanggap. Kung napansin nyo, parang kay Aristotle din. The loyal channel, then after that, may reaction, yung feedbacking din yun. Pare-pareho sa feedbacking kay sinabi natin kanina sa process or elemento. Si Schramm, mayroon din siyang sinasabi, may pinagmulan ng mensahe, pinagmulan din, may daladalang mensahe, and may destinasyon, may pupuntahan. So para lang din, may tagapagsalita, daladalang mensahe, may tagapakinig. Then, familiar din kayo dito, tapos na rin ninyo ito, napakinggan din siguro kahit saan. Itong the speaking model. Sino? Si Del Himes, ang propagator nito, ang proponent ng speaking. Yung speaking na acronym, setting, participants, ends, act sequence, the key, instrumentalities, the norm, and the genre. So, sa English, ito yung sinasabi, the setting refers to the time and place where scene describes the psychological setting and cultural definition of a scene. Then, of course, the participants, the speaker itself, as well as the audience. Then, ano yung purpose? Yun yung end, the purpose. Anong layunin? Ano yung gustong mangyayari? Okay? Act sequence, the form or order of the events. Then, the key, ito yung tone or manner or spirit kung paano siya nagsasalita, and of course instrumentalities, the channel, the form, and the styles of speech. Then the norms, the social roles governing the event of the participants' action and reaction. Then the last one, what type of speech or event. So genre. Okay? So nadetalye na yun sa una natin o sa mga susunod pa na lecture. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway sa reviewing ito, matututo kayo. And God bless everyone. Prepare sa ating mga pagsusulit. Dalaygon ang Diyos. This is your friend, Brother Joe R. Alferez of the Order of the Discalced Carmelite Secular.